Happy Sabbath po sa lahat. Napakabilis ano po. Napakabilis ng araw sa panahon na 'to. Ngayon po ay patuloy natin babasahin ang susunod na kapitulo sa aklat ng Exodus. Sa chapter 17 na po tayo. At ito po ay napakagandang story. Pero bago natin ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po at kami po ay nakarating na naman sa araw na Sabat na ito na aming pinakahihintay na araw. Salamat po sa biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa pag-iingat niyo sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Ngayong gabi, Ama, muli kaming hihiling ng karunungan buhat sa inyong banal na Espiritu sa aming babasahin sa aklat ng Exodus. Sana po ay maunawaan po namin ito. Samahan din nawa kami ng inyong malalakas at nagagaling na anghel. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin. Gayon din po pakigabayan ang mga kasama sa gabing ito sa pagbabasa sa aklat ng inyong banal na aklat. Maraming salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin ang pagbabasa. Pagpatuloy po natin. Exodo 17:1 hanggang 16. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagtuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-silipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na maiinom. Doon, kaya nakipagtalo sila kay Moises, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Napakahirap nga naman po ng walang inumin o tubig. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Pero uhaw na ang mga tao. Doon, kaya patuloy na pagrereklamo nila kay Moises, bakit mo pa kami inilabas sa Ehipto? Sinabi na naman ulit ito. Mamamatay din pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong mga baston na ihampas mo sa ilog ng Nilo, at pangunahan mo ang mga tao kasama ng iba pang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato ng Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo sa kanya ng mga Israelita, at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Natalo ang mga Amalita. Ito po yung istorya susunod. Na naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang basto na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sila Josue sa mga Amalekita ayon sa iniutos ni Moises, habang si Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, natatalo ang mga Israelita. Pero nananalo ang mga Israelita pag tinataas po ni Moises ang kanyang kamay. Pero kapag binababa niya na ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Siguro nangangawit si Moises, ano po? Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas si Aaron ng isang kamay ni Moises at ganon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo nila Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong
Itong ang Panginoon ang aking bandila at tagumpay. Sinabi niya dahil itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban ang Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Napakaganda, napakagandang istorya. Nakita po natin ang pagkareklamo talaga ng bayan ng Diyos. Nga, nung nakaraang kapitulo ay pagkain, ngayon naman po ay inumin. Pero hindi sila pinababayan ng Diyos. Ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan para sa kanyang bayan. Inutusan niya si Moises at si Moises ay sumunod. Salamat po sa pagsama niyo muli sa akin ngayong gabi at sa pagtatapos tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po muli sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya sa aklat ng Exodus na sana po ay ito'y kapulutan namin ng aral. Marami po kaming natututunan sa pagbabasa ng aklat sa inyong banal na aklat. Maraming salamat po at nawa kami isamahan ninyo hanggang sa kinabukasan sa aming pagsamba sa inyo. At ang lahat po hinihilig namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At bukas pagkita-kita tayo sa ating bahay sa bahay. Happy Sabbath po.